Alleluia, 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 Alleluia. I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Until now, you have not asked anything in my name. Ask, and you will receive, so that your joy may be complete. I have told you this in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures, but I will tell you clearly about the Father. On that day, you will ask in my name, and I do not tell you that I will ask the Father for you, for the Father himself loves you, because you have loved me and have come to believe that I came from God. I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, good afternoon, and good evening. Again, to explain that, because Saturday Masses are Pilgrims' Masses. So today's day is Pilgrim's Day. We recognize and we send our warmest greetings and prayers for all the devotees of Poong Jesus Nazareno coming and residing from all over the world. And of course, that includes our devotees coming from the different provinces or regions of the Philippines. Kaya po, binabati po namin kayo, saan man kayo naroroon, mula po dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o sa Quiapo Church. And for all of us here gathered in Quiapo Church, pagbati rin po sa inyo. Can we just bless one another? Sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. Of course, hindi natin kalilimutan po yung ating mga devotees coming from the Diocesan Shrine and Parish of San Jose de Navotas. Diyan po ay sa Navotas, of course. At saka sa Blessed Sacrament Parish, diyan po sa Binyan City, Laguna. At diyan po sa mga devotees natin, sa San Rafael Parish, diyan po sa Pasay, I will be there. Bukas ba yan? I will be there to celebrate our Mass. Ayan po. Ayan. So, well, we always hear in the name of Jesus, no? Sabi po ng Panginoon in the Gospel, whatever you ask in my name, it will be given unto you.
Kaya remember, all our prayers, you will notice that in the Mass, mga panalangin po natin will always conclude with the words, in the name of Jesus the Lord. Lagi po ganun yan. Sa Tagalog, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Do you notice that? We always conclude our prayers doon sa salitang in the name of Jesus o kaya sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Why? Because it is powerful. It is powerful. Meron pong kapangyarihan yan. Saan po nakabase ang kapangyarihan yan? Hindi po sa ating sariling kakayahan, hindi po sa ating sariling kabutihan. No. It is not about us. Na kapag sinabi mo, dahil mabait ako, palasimba ako, mas makapangyarihan yung panalangin ko kaysa sa iyo dahil hindi ka nagsisimba. Hindi po ganun yon. Hindi po ganun yon. Even if you are the most sinful person in the world, pag sinabi mong in the name of Jesus, yung iyong hiling ay hindi nakabase sa kabutihan mo o sa iyong kredibilidad o sa iyong karunungan. Yung hinihiling mo sa panalangin ay nakabase sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Klaro? Clear? It is because of His power, because of His authority. Kaya very powerful po whenever we ask in the name of Jesus. Nung ako'y bata-bata pa, ako'y nasa charismatic, no? Alam niyo naman sa charismatic, in Jesus' name! Yan, di ba? In Jesus' name! Minsan nakasama po ko doon sa parang, sabi nila, inaalihan ng masamang espiritu. Yan. Napoposes daw, napoposes. No? Ako po ay lumaki sa charismatic renewal. Ano? Diyan ko natagpuan ang aking bukasyon. Di nagkakasama-sama po kami, pumunta kami doon sa bahay. Nandun nga yung tao. Ganun siya. Ano? hindi pagilan ng mga naroon. No? Lakas daw eh. Nagsimula nang magdasal yung mga brothers and sisters ko. Nung una, okay pa eh. Panginoong Jesus, ikaw po ganyan, mga pangyarihan sa lahat. Tapos biglang kinausap yung masamang espiritu. In Jesus' name, umalis ka sa taong ito. Oh, wow, yan na. Powerful yun eh, no? Kaso dumating yung punto na parang walang nangyayari yata dun sa tao. Aba, ang ginawa ng mga kasama ko, in Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Ako nabingi, no? Dinaan sa lakas ng boses. Dinaan sa lakas ng boses. Naghihiyawan na, in the name of Jesus! Ganun lang, no? It was later on that I understood na wala yan sa lakas ng boses, wala yan sa lakas ng hiyaw, wala yan it doesn't even depend on your authority. It all depends on Jesus. Sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Kaya ano ibig sabihin? Hindi mo kailangan ipagsigawan. Basta, klaro, and you are confident that this is being asked in the name of Jesus, that's enough. You need not to exert further human effort because everything depends on His authority and power. Di po ba? Kaya yung simple yung panalangin na sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, that would be enough. Because it doesn't depend on how you pronounce it, kasing magaling kang mag-enunciate, magaling kang mag-deliver. Hindi po yon. It's all about the power of Jesus. Now, ganun pala, Father. Yung pala, para palang yan. Pwede ko bang hilingin kung ano ang gusto ko? Pwede ko bang idalangin o hingin sa Panginoon anything that I want? Kunyari, yung kapitbahay mo,
Panginoon, yung kapitbahay kong chismosa, Lord, gawin mo siyang pipe at bingi. In the name of Jesus. Uy, nako, di ba? Will you expect na mabibingi at mapipipi yun? Ha? O yung kaano mo sa opisina, no? Yung naninira sa iyo sa opisina, Lord, ako naman, laging maging tapat ako sa iyo. Nagsisipag po ako, pero ito kasama ko sa opisina, lagi naninira sa akin. Parang masyadong competitive. Panginoon, sana po matalo siya. Sana po magkasakit siya. Sana hindi siya mapili. In Jesus' name. Ganun ba yan? Hindi. Hindi po yan parang spell or password o parang abracadabra na gagamitin mo kung ano ang gusto mong o kung ano yung magustuhan mo. Hindi po yon. Pag sinabi mong in the name of Jesus, ginagawa mo iyon na kaugnay, tugma sa gusto ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi ka hihingi sa Panginoon ng taliwas o salungat sa pamamaraan at katuruan ni Jesus. Ginagamit mo ang kanyang pangalan kasi naniniwala ka sa kanyang sinasabi, sa kanyang itinuturo. Okay po? So, ibig sabihin, Father, pwede po bang magdasal? Lord, sana po yumaman ako in Jesus' name. Is that okay or not? Is that correct or not? That's correct. Bakit? Gusto ng Panginoon naman yumaman tayo eh. Nang makapaglingkod tayo sa ating mga mahal sa buhay at makatulong sa kapwa. Di po ba? That's okay. That's no problem. Gusto ng Panginoon niya, guminhaba buhay natin. Di po ba? Ayan. So, dalawang bagay po. No? We have with us the power of God, the authority of God. Whenever we pray in the name of Jesus, sa ngalan ng Panginoon, it's not about you, it's about Him. Kaya wag po kayong mahihiya na magsabi, in Jesus' name. Wag kayong mahihiya. Wag niyong mamaliitin ang sarili niyo. Nako, wala ako. Hindi man ako paladasal eh. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Doon sa madasalin lang yan. Sa mga relihiyoso lang yan. Hindi. Because when you ask in the name of Jesus, it is not about your credibility. It's not about your authority. It's not about your power. But the credibility, the power, and the authority of Jesus. And that will remind us, that powerful prayer will remind us to know, alamin, siyasatin, tuklasin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung katuruan ng Panginoon. Nang sa gayon, lahat ng ating hihingin ay tugma sa lahat ng kanyang katuruan at kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.